Pagkatapos idaos ang pambansang halalan noong ika-9 ng Mayo, halos araw-araw sinusugod ng mga nagpoprotesta ang Palasyo del Gobernador. There is an ongoing protest here in front of COMELEC's office in Intramuros, Manila. Hundreds of students and militant group members marched to Palasyo del Gobernador to slam election results, which they call is dubious. Subalit di hamak na mas maamo pa ang mga relistang ito kaysa sa mga nagprotesta dito rin sa harap ng Palasyo del Gobernador noong ika-17 siglo sa panahon ng Kastila. Hindi pa isang dambuhalang gusali ang palasyo noon. Ang kasalukuyang 12 palapag na gusali na ito ay isa sa mga edifice complex ng Pangulong Ferdinand at Imelda Marcos. Ang pagpapatayo nito noong 1976 ay tinutulan ng mga tulad ng arkitektong si Felix Imperial at nooy Central Bank Governor na si Dr. Jaime Laya dahil mas mataas pa ito kaysa sa katedral. Dahil dito, nang itinatag ang Intramuros Administration, ipinagbawal na ang pagpapatayo ng gusali na walang kontribusyon sa historical value ng Intramuros na isang UNESCO World Heritage Site. Ang orihinal na gusali ay may 2 palapag lamang. Noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya, ang Palasyo del Gobernador ay nagsilbing tanggapan at tahanan ng mga gobernador-general simula kay Miguel Lopez de Legazpi. Aabot sa 73 gobernador-general ang gagamit ng palasyo hanggang sa nang nasira ng lindol ang gusali noong 1863. Inilipat ang tanggapan ng gobernador-general sa Malacañang na nooy summer residence ng gobernador-general. Mula noon, ang Malacañang ang naging official seat of power. Dito sa National Museum, may matatagpo ang isang obra na nagsasalarawan ng isang madugong pangyayari na naganap sa Palasyo del Gobernador. Likha ito ng batikang pintor na si Felix Resurrección Hidalgo, ang asasinasyon ni Gobernador General Fernando Bustamante. Taong 1717, lulan ng galyon, naglakbay patungong Manila si Fernando Manuel de Bustillo Bustamante y Rueda, ang bagong gobernador-general ng Las Islas, Filipinas. Pinalitan niya ang pinatalsik at kasalukuyang nakakulong na gobernador-general na si Jose Torralba dahil sa salang korupsyon. Iniutos sa kanya ni King Philip V na palawakin ang investigasyon upang malaman kung sino-sino pa ang sangkot sa anomalya. Nang binisita ni Gobernador Bustamante ang Royal Treasury, wala ngang laman ito, katumbas sa $700,000 o budget para sa 3 taon ng kolonya ang nawawala. Upang malaman kung sino pa ang mga sangkot, nagpasya si Bustamante na pakawalan si Torralba at ginawang oidor o husgado sa Korte Suprema ang Royal Audiencia. Ang kinatatayuan ng Intramuros Fire Department ang dating lokasyon ng gusali ng Royal Audiencia. Ang pagpapakawala kay Torralba at pagiging oidor nito ay mariing tinutulan ni Arsobispo Francisco de la Cuesta. Di nagtagal, naglabas ng warrant of arrest si Torralba sa tinuring niyang mga kaaway na dali-daling nagsitago sa mga kumbento at simbahan. Nag-issue din ng warrant of arrest sa Royal Notary dahil tinangay nito ang lahat ng inventaryo at official records at nagtago sa Katedral ng Manila sa ilalim ng proteksyon ni Arsobispo de la Cuesta. Sa ilalim ng Dominican Canon Law, ang simbahan ay may right of sanctuary, pero binaliwala ito ni Gobernador General Bustamante at iniutos sa mga Guardia Civil na pasukin ang katedral at arestuhin ang notaryo. Nang makuha ang mga official records, nalantad kung gaano kalawak ang sangkot sa korupsyon. Mga praile, mga pinapaborang negosyante, at maging mga opisyal at husgado ng Royal Audiencia. Pinagparte-partehan nila ang kita sa mga galyon na halos walang napupunta sa Royal Treasury. Pinaaresto na rin ni Bustamante si Arsobispo de la Cuesta na ikinulong sa Fort Santiago kasama ng mga di nakatakas sa kamay ng batas. Bilang protesta, pinatunog ang kampana ng lahat ng simbahan sa Intramuros.
simbahan ng San Agustin, ilang mga prailing Dominican ang patagong nagpupunta sa kumbento ng mga prailing Augustinian upang dumalo ng lihim na pulong. Dito nila plinano ang pagpatay sa tinuturing nilang kaaway ng simbahan, si Gobernador General Bustamante. Bagamat napag-alaman ito ni Bustamante, nagpasya siyang huwag kumilos na isang malaking pagkakamali. Upang maisakatuparan ang planong pagpatay, si Diego Salazar na isang alipin ay inutusan ng mga praile na mag-organisa ng mga tao. Gabi ng ikapito ng Oktubre 1719, tangan ang kanilang mga itak at sibat, nagmarcha ang mga tao at mga alipin patungong Palasyo del Gobernador. Nanguna sa marcha ang mga praile na may bitbit na mga krus at mga santo. Lahat ay sumisigaw ng simbahan, reliyon, at hari. Di tulad ng mga nagmarcha noong May 10, 2022. Tumigil lang sa harap ng Palasyo del Gobernador at nagdaos ng programa. Nang gabing iyon, nilusob ng mga nagmarcha ang palasyo, maliban sa mga praile na nanatili sa labas. Sa dami, nagapi nila ang mga gwardiya sibil at pinatay. Ginilitan ng leeg ang isang alipin. Lumaban ang mga kaibigan ng gobernador na nagtungo na doon upang saklolohan siya, ngunit nagapi din sila at pinatay. Hanggang sa naiwang nag-iisa na lamang si Bustamante, ngunit ayaw niyang sumuko. Magiting pa rin siyang lumaban. Nang sumigaw si Diego Salazar ng Muerto del Tirano, pinaulanan si Bustamante ng mga sibat. Bumagsak at gumulong siya sa hagdan, at habang dugo ang nakahandusay sa sahig, ay 2 beses pang sinaksak ni Salazar. Naghiyawan sa galak ang mga nagsipasok ng mga praile, ngunit humihinga at buhay pa si Bustamante. Kung kaya't kinaladkad pa siya patungo sa kalapit lamang na Royal Audiencia at kinulong sa piitan sa ilalim nito. Hindi siya binigyan ng paunang lunas, hinayaang maghingalo. Nang gabing iyon, 17 ng Oktubre 1719, pumanaw si Gobernador General Fernando Bustamante. Nang mabalitaan ng kanyang anak na warden ng Fort Santiago ang pagsalakay sa palasyo, iniutos niya ang pagsaklolo, ngunit walang gwardiya sibil na nais sumama sa kanya dahil sa takot sa mga praile, kung kaya't sakay sa kabayo mag-isa niyang sinugod ang palasyo. Ngunit nang natanaw siya at nakilala ng mga tao, agad siyang sinalubong at hinila pababa ng kanyang kabayo at pinagtataga hanggang mamatay. Katapos sinugod na ng mga tao ang Fort Santiago. Walang gwardiya sibil na nagtangkang humarang sa kanila, kung kaya't madali na nilang napalaya si Arsobispo de la Cuesta at lahat ng iba pang pinakulong ni Bustamante. Di pa naililibing ang bangkay ni Bustamante. Kinabukasan, dineklara ni Arsobispo de la Cuesta ang sarili bilang Gobernador General. Mula noon, ilan pang arsobispo ang magiging Gobernador General. Ayon kay Father Villaruel na isang Spanish historian at profesor sa UST, hindi makatotohanan ang obra ni Hidalgo dahil wala naman daw mga praile sa patayang naganap. Kung hindi nagtatago sa mga kumbento ay nakakulong sa Fort Santiago. Bukod dito, si Hidalgo ay kinomisyon ni Antonio Regidor na kilalang mason at anti-cleric. Ayon naman sa national artist na si Nick Joaquin, si Gobernador General Bustamante ay isang reform governor with a violent temper. Nang dumating ang mga nagprotesta, lumabas daw si Bustamante at siyang unang nanaksak. Kung anumang bersyon ang nais niyong paniwalaan, ang malinaw, may naganap na patayan at ang pinagmulan nito ay ang malawakang korupsyon.